Isang malakas na ingay mula sa sound system ang bumungad kay Sofia nang makapasok siya sa isang sikat na bar. Tara na, friend, masiglang sambit sa kanya ng kaibigang si Lucia, ang nagdala sa kanya sa lugar na ito. Ang ingay naman dito, at amoy usok pa ng sigarilyo, pasigaw na reklamo ni Sofia habang ibinababa ang suot na skirt. Halos hindi na sila magkarinigan ng kaibigan dahil sa lakas ng musika sa loob ng bar. Ano ka ba? Nandito ka ba para magreklamo? Nandito tayo para magsaya at para makamove on ka na. Hindi na araw-araw ka na lang nagmumukmok. Let's enjoy the night. Wala nang nagawa si Sofia nang hinila na siya ng kaibigan patungo sa dance floor. Kung ang pangalan ni Lucia ay kasing lakas na Maria Clara, ganun din ang ugali nito, masigla at puno ng buhay. Ang sikip naman dito. Akala ko maganda mag-night out sa mga social na bar. Mukhang mas maganda pa rin pala ang mga inuman sa kanto natin. Nagreklamo siya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may pag-asa na umusbong. Ano ka ba? Nagrereklamo ka na naman. Kaya nga tayo nandito, para makahanap ng gwapo, at mayamang pamalit mo kay Javier. Sa pagbanggit sa pangalan ni Javier, agad na nanigas si Sofia. Ang dahilan kung bakit siya napilit ni Lucia, na pumunta sa lugar na ito. Parang may matalim na bagay na tumutusok sa kanyang puso, sa tuwing naalala ang kanyang ex-boyfriend. Sorry, friend. Ikaw kasing kulit mo. Nabanggit ko tuloy yung pangalan ng walang hiyang yun. Pwede bang mag-enjoy na lang muna tayo? Mamaya na yung mga reklamo mo sa buhay, please pagmamakaawa ni Lucia, na nagbigay pa ng mga makabagbag damdaming mata. Tanging pagtango na lang ang isinagot ni Sofia sa kaibigan. Tama siya. Dapat nilang sulitin ang gabing ito nang walang kahit anong negatibong iniisip. Mas makakatulong ito upang mas mabilis siyang makapag-move on. Para bang isang driving force ang pumasok sa kanyang sistema, dulot ng mga sinabi ni Lucia. Kaagad siyang nag-umpisang sumayaw sa dance floor. Bahagyang ginigiya ang bawat ritmo ng mga taong naroroon. Woo! Sigaw ni Lucia na para bang Chinese siya. Sa mga sigaw na iyon, tila biglang lumakas ang loob ni Sofia na sumayaw. Maya-maya, may mga kamay na naramdaman siya sa magkabilang tagiliran. Nasa likurang bahagi ito at sinasamahan siyang sumayaw. Noong una, ayos lang ito para sa kanya. Sanay na siyang may mga lalaking umaaligid at nais siyang isayaw tuwing may disco sa kanilang lugar, kaya't wala itong naging problema. Ngunit natigil siya nang maramdaman ang kamay ng lalaki na bumaba sa kanyang puwet. Agad siyang umurong palayo. More! More! Sigaw na tukso ni Lucia sa kanya nang malingunan siya nito. Tila masaya sa mga lalaking kasayaw. Sa mga sumunod na segundo, muling naramdaman ni Sofia ang pagdampi ng mga kamay sa kanyang puwetan. Medyo naiinis na siya, kaya't naglakas loob na siyang lingunin ito. Ano ba? Chill. Chill. Binabastos mo na ako, tapos gusto mo pang chill. Bakit? Ano bang pinunta mo rito? Prayer meeting. At sinong hindi babastos sa suot mong yan? Halos makita na ang kaluluwa mo. Sus. Pakunwari ka pa, nagtatapang-tapangan para mas mapansin. Pero kapag walang tao, kulang na lang sambahin ako. Alam ko na yung mga ganyang galawan nyo. Hindi mo na kailangan magpanggap para makuha ang atensyon ko. Ano? Punta na ba tayo sa place ko? Manyak na sabi ng lalaki. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Sofia sa lalaki. Kapal naman ng mukha mo. Hoy, gusto kong ipaalam sa'yo, hindi lahat ng babae ay patay sa'yo. Mahiya ka naman. Mabuti na lang at maraming tao sa dance floor, at abala ang lahat sa kanilang sariling mundo, dahil sa lakas ng tugtog. Kaya walang masyadong nakakapansin sa kanila. Maging ang kaibigan niyang si Lucia, ay abala rin sa mga lalaking kasayaw nito. Agad na umalis si Sofia sa dance floor, nag-aalala na baka mapahamak pa siya. Mabuti na lang at hindi na nag-react ang lalaki. Nagdesisyon siyang umupo sa counter table ng bar at nag-order ng beer. Talagang nawala siya sa mood na sumayaw, dahil sa manyak na iyon. That was epic. Narinig ni Sofia ang sambit ng katabi niyang lalaki sa upuan. Akala niya'y iba ito, kaya't hindi na lang niya ito pinansin. Oo, snobber pala si Miss, bulong nito sa sarili, na nagpalingon kay Sofia. Ngumiti ito kaagad. Ako ba ang kausap mo? Tanong ni Sofia, naguguluhan. Do you see anyone here? Pilosopong sagot nito, na nagpatahimik kay Sofia. I'm kidding. Ikaw ang kausap ko. Dude, talagang brave ka. Minsan lang ako maka-encounter ng babaeng tulad mo na marunong lumaban. Talaga? Anong klase ba ang madalas mong ma-encounter? Well, mga bitches. Mahinang sambit nito sabay tumawa ng pek. Hulaan ko, naloko ka na ng mga bitches na sinasabi mo. No. Hindi ito sumagok at agad na lang tumungga sa hawak nitong bote ng beer. Bingo! So, anong kwento mo?
Ano bang nangyari? Care to share? I mean, stranger naman ako eh. Mababa ang chance na magkita tayo ulit, at malamang makakalimutan ko rin agad kung ano mang sasabihin mo. Kaya go na, ikwento mo na yan nang may mapaglabasan ka. Natigilan ang lalaki. Nagtaka sandali si Sofia ngunit natawa na lang nang mapagtantong medyo green nga ang huling sinabi niya. Well, wala namang masyadong drama. Pinagpalit niya lang ako sa so-called best friend ko. Ouch! Ang sakit naman yan. Right. Hindi ko alam na may affair sila sa likod ko. Matagal na pala akong niloloko. Mabuti na lang at nahuli ko. Bakit? What? Bakit ka niloko? Mas gwapo ba sa'yo? Mas mayaman? Diretsahang tanong ni Sofia, sabay tinignan ang lalaki mula ulo hanggang paa. Gwapo ka naman at mukhang mayaman, kaya malamang mas pinili ng so-called best friend mo na ipagpalit ka sa kanya. Well, hindi naman sa pagmamayabang, pero malaki talaga ang lamang ko doon. Mas gusto lang siya ng pamilya ng ex-girlfriend ko. Another ouch. Hindi pala boto sa'yo yung pamilya. Bakit kaya? Hindi ko alam, siguro dahil mas close sila. Childhood friends sila, to be exact. Dahil sa ex-best friend ko, nagkakilala kami ng ex-girlfriend ko. Aray, ang complicated naman yan. It is. Ano naman ang kwento mo? Pinagpalit din ako, ayon sa anak ng boss niya. Ang funny, no? Sinayang yung 5 taon namin. What? 5 years? Ang tagal naman. Ilang taon ba kayo? Well, matagal na kaming magkaibigan, pero officially together for 2 years. Matagal-tagal na rin. So ayun nga, pinagpalit niya ako sa anak ng boss niya. Masakit, syempre, pero iniisip ko na lang na magsisisi rin siya eventually. Ang ganda-ganda ko kaya kumpara doon sa babaeng yon. That's harsh, but I love the spirit. Lumipas ang 1 oras at hindi nila namamalayan na napahaba na pala ang kanilang kwentuhan. Kung ano-anong bahagi ng buhay nila ang kanilang naikwento sa isa't isa, may tawanan, katatakutan, iyakan, at iba pang mga pangyayari sa kanilang nakaraan. It's getting late. Hindi ka pa ba uwi? Biglang tanong ng lalaki, na may pag-aalala habang tinitingnan ang relo. Madaling araw na pala. White, asan na ba yung kaibigan mo? Pwede ko kayong ihatid pa uwi. White, taano mo nalaman na may kasama ako? Ikaw ha, are you stalking me? You're really funny. Mula pa sa unang kita ko sa'yo kanina, nahuli mo na ang atensyon ko. Alam kong magkakasundo tayo, kaya nagdesisyon akong subaybayan ka. Wow ha, hindi ako na-inform na may CCTV na pala na exclusive lang para sa akin. But anyways, kanina mo pa pala ako nakita. Bakit hindi mo ako tinulungan doon sa manya? Grabe naman, akala ko pa naman gentleman ka. Biglang sabi ni Sofia na kunwaring disappointed. Well, balak ko sanang makialam. Pero nakita ko kung gaano ka katatag sa sitwasyong iyon. Kaya hindi na ako nakisali. Pinanood na lang kita. Pero huwag kang magkamali. Dahil hindi ako magdadalawang isip na iligtas ka kung kinakailangan. Pagtatanggol nito sa sarili. Ay, sosh. Magdadahilan ka pa, huling-huli na, pagtataray ni Sofia, na umirap at ikinatawa nilang dalawa. Biglang tumunog ang cellphone ni Sofia. Sofia, my friend, wala na ako diyan sa baha. Nauna na ako. May kasama kasi akong bagong nakilala na nag-ayang lumabas. Wala na akong nagawa. Pero huwag kang magalit kasi hahatakin na sana kita kanina, para sumabay ka na lang sa amin. Kaso nakita kong may kasama kang pogi, kaya diyan ka na lang magpahatid. For sure, may kots naman yan. Baka siya na yung forever mo. Go girl, ilaban mo na ang bandera natin. Basang-basa ni Sofia ang text message mula kay Lucia. Kahit kailan, loka-loka talaga ito. Oh, anong nangyari sa'yo? Are you okay? Is there something wrong? Wala, okay lang ako. Liar, sabihin mo na. Hay, yung kaibigan ko kasi, nauna na palang umalis. Iniwan ako dahil may kasama raw ako. As expected. Ihahatid na lang kita. Ay naku, huwag na. Nakakahiya. Woha, sa dami mong naikwento tungkol sa buhay mo, ngayon ka pa nahihiya. Please consider me as your friend. Madaling araw na, delikado nang umuwi mag-isa, lalo't babae ka. Naman, gentleman ka na ngayon ah. O sige na nga, sabi mo eh. Alangan namang magpebeg pa ako. Libreng sakay na yan, oh. Matapos magtawanan, napagpasyahan nilang umuwi na dahil super late na rin. Habang palabas ng bar, may biglang naalala si Sofia. Teka, hindi mo pa nasasabi sa akin ang pangalan mo, ha? Kanina pa tayong nag-uusap, pero hindi ka man lang nagpapakilala. Oh, magtatampo ka na naman.
Hindi ka nga rin nagpapakilala sa akin. Sofia, Sofia Lopez. Tipid na sagot nito. Fernando, tanong ni Sofia habang hinihintay ang kasunod. Tipid lang kasi ang naging sagot nito, at gusto niyang malaman ang buong pangalan nito. Just Fernando, no need to know my full name. Ito naman siguro ang first and last na pagkikita natin. It was nice meeting you. By the way, I enjoyed a lot, sabi nito sabay matamis na ngumiti. Ito ang unang beses na ngumiti siya ng ganun sa buong oras na magkasama sila. Puro sarkastikong tawanan lang ang nangyari. Ang damot mo naman. O sige na, sabihin mo na ang apelido mo. Pagbibiro ni Sofia na ikinatawa na lang ni Fernando. Just wait here lang muna, kukunin ko lang yung coats ko, pagpapaalam nito. Nang lumipas ang ilang minuto, habang naghihintay si Sofia kay Fernando, may ibang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ang lalaki kanina, yung manyak na nambastos sa kanya. May kasama pa itong dalawang lalaki, na mukhang manyak din. Look who's here, sabi ng lalaking nambastos kay Sofia kanina. Napairap na lang si Sofia. Hi, asa na ba yung Fernando na yon? Mukhang mapapatrouble ako ngayon bulong niya sa sarili. Lumapit ang tatlong lalaki sa kanya, at agad siyang inakbayan na manyak kanina. Ano ba? Ikaw na naman. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari kanina? Gusto mo na namang masampal ulit at nagsama ka pa talaga ng mga pipitsuging alepores. Really? Wow! Ang tapang I like it, sabi ng pinakamaliit sa kanilang tatlo. Miss, sa tingin mo ba kaya mo kami sagutin? Tanong naman ng pinakamatangkad sa kanila sabay ng smirk. Hindi. Malamang babae ako, samantalang lalaki kayo at tatlo pa. Tanga ka ba para itanong yan? Aba, sira ulo Mukhang napikon si Sofia sa matangkad na lalaki. Dahil muntik na siya nitong sunggaban, kung hindi lang napigilan ng manya. Chill, pair. Alam mo, miss, kung ayaw mo ng gulo, sumama ka na lang sa amin. Let's have some fun, huwag ka ng pakipo. Alam ko namang gusto mo rin, nakakadiring sabi nito sabay tawanan ng mga kasama. Umalis na kayo kung ayaw nyo ng gulo, biglang sambit ng isang baritonong boses. Paglingon nila, si Fernando pala ito. Wow ho! May knight in shining armor ka pala. Maganda to. Matagal-tagal na rin akong hindi nakikipagbugbugan, pre. Kung ayaw mong masira ang mukha mo, umalis ka na lang at huwag ka nang makialam. Sunod-sunod na sabi ng tatlo. Kung ayaw nyo ring mas masira pa ang sira nyong mukha, kayo ang umalis, matapang na sagot ni Fernando. Tila ba walang takot sa boses nito, kahit tatlo ang kaharap. Aba, ang yabang nito. Angal ng isang kupal at biglang sinugod si Fernando. Ganon din ang ginawa ng dalawa pa nitong kasama. Bahagyang nakahiga ang tatlo sa parking lot ng bar. Bugbog na bugbog mula sa mga suntok at sipa na pinaranas ni Fernando sa kanila. Halos hindi na sila makagalaw sa dami ng galos sa katawan at mukha. Pati na rin sa sobrang sakit. Tigil-tigilan nyo na ang pambubuska kung ayaw nyong maulit pa. Mahinang sambit ni Fernando sa tatlo. Pagkatapos ay nagtungo na siya kay Sofia. What the hell? Ang galing mo naman. Boxer ka ba? Bakit hindi mo sinabi na ang galing-galing mo palang makipagbasag ulo? Bungad na sabi ni Sofia, na amazed sa nasaksihan. Hindi naman siya sinagot ni Fernando, at naglakad lang ito papasok sa kotse niya. Grabe, wow, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko kanina. Manghang-mangha pa rin nasambit ni Sofia, habang pumapasok sa loob ng sasakyan. Nakakabilib ka talaga, Fernando. Buong biyahe, talak ng talak si Sofia, tungkol sa kung gaano siya kabilib sa ipinakitang fighting moves ni Fernando kanina. Manghang-mangha siya sa ginawang pagliligtas nito sa kanya sa kapahamakan. Is this your place? Sa haba ng kanilang biyahe, ito lang ang tanging tanong ni Fernando. Napansin agad ni Sofia na nakarating na pala sila sa labas ng apartment nila. Salamat pati sa ginawa mo kanina. Maraming salamat, seryosong sambit ng dalaga. Goodbye, Fernando. Huling sinabi ni Sofia at lalabas na sana ng sasakyan. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang naging reaksyon ni Fernando. Okay ka lang. Sa halip na tumuloy sa pag-alis, pumasok uli siya ng sasakyan at tinignan ang kondisyon ng binata. Hoy, Fernando, ayos ka lang ba? Ngayon ay nagpapanik na si Sofia dahil hindi sumasagot si Fernando. Nakasandal lamang ang ulo nito sa manibela habang nakapiki. Hoy, pinag-prioritize ko kasi. Pero nung pababa na ako ng sasakyan, mukhang hindi na yata kinaya ang antok. Hindi ko alam kung anong gagawin, humihinga pa naman siya. Ipasok na lang kaya natin siya sa loob. Baka antok na antok lang talaga siya at kailangan magpahinga. Naiyak na paliwanag ni Sofia sa kanyang kaibigan sa telepono.
Ay naku, Sofia, my friend, ano kasi, wala ko sa bahay. Hindi ako makakauwi ngayon. May importante lang kasi akong pinuntahan. Sorry, madamdaming sagot ng kaibigan. Baby, come on. Rinig ni Sofia sa kabilang linya. Oh, sige na, na. Kaya mo na yan, friend. Kayo na munang bahala diyan sa bahay, ha? Kahit ano pang gawin nyo diyan, at talagang nakuha pa nitong mga sar. Bago pa man siya makapagtanong kung sino ang kasama nito, binabaan na siya nito ng telepono. Aray, ang bigat-bigat mo naman. Pagreklamo ni Sofia, habang pasan-pasan sa kanyang likuran ang walang malay na si Fernando. Katatapos lang niyang mailabas ito sa sasakyan, na inabot ng halos 1 oras, at ngayon ay binibigyan siya ng panibagong pagsubok kung paano siya makakapasok sa loob ng apartment nang hindi sila nadadapa. Kung hindi mo lang ako niligtas kanina sa mga manyakis na yon, hahayaan talaga kitang matulog mag-isa sa kotse mo. Hay, nagkautang na loob patuloy ako sa'yo. Pagtataray na sambit ni Sofia kay Fernando nang mailapag niya ito sa kama. Hingal na hingal siya ngayon, parang nag-workout ng 3 oras sa pagod at pawis na tinatamasa niya. Dahil mabait si Sofia, napagdesisyonan niyang kumuha ng room temperature water upang ipunas sa tulog na si Fernando. Habang pinupunasan ang mukha ng binata, naramdaman niyang gumalaw ito. Maya-maya, bigla na lang itong nagsalita. Noong una, halos hindi pa marinig ang sinasabi nito. Ngunit kalaunan ay naging malinaw na ito sa pandinig ni Sofia. Valentina, unggol nito. Valentina, yan ba ang pangalan ng ex mo? Tanong ni Sofia, kahit alam niyang hindi siya sasagutin nito. Valentina, nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa at ipinagsawalang bahala ang pangalang naririnig. Ngunit bago pa man siya matapos, bigla na lang siyang hinila ni Fernando at hinalikan. Oy, teka, ano bang ginagawa mo? Gulat na gulat si Sofia sa ginawa ni Fernando. Wala namang naging imik ang binata at pinagpatuloy lang ang ginagawa. Fernando, ano ba? Ngayon ay malakas na talagang nanlalaban si Sofia. Ngunit tila walang naririnig si Fernando. Para itong ibang tao at hindi ang mabait at makulit na lalaking nakilala niya sa bar kani-kanina lang. I love you. Don't CRY anymore because of your bastard ex. I'm already here, forget about your ex. Kung kaya lamang sukatin ang pagkagulat na nararamdaman ng isang tao, siguro nasira na ni Sofia ang panukat sa sobrang pagkagulat na nararamdaman niya ngayon. Ano bang pinagsasasabi mo, Fernandoy? Sa halip na sumagot, isang mapusok na halik muli ang ibinigay ni Fernando kay Sofia. Ang utak ni Sofia ay nagsasabing lumayo na sa binata at sampalin ito. Ngunit ang hindi maipaliwanag ni Sofia ay bakit sa kaloob-looban niya. Parang may paulit-ulit na bumubulong sa kanya na suklian ang ginagawa ni Fernando. Sa mga halik na iginagawad nito, para siyang unti-unting nahihipnotismo. Kung hindi man siya nalasing sa dami ng alak na nainom kanina, sa mga mapupusok na halik ni Fernando, para bang lasing na lasing siya. Kahit na iba ang sinasabi ng isip, wala pa ring ibang nagawa si Sofia. Nang makitang nakahubad siya, sunod na ginawa niya ay tinignan ang katabi sa higaan. Hindi niya alam kung masisiraan ba siya ng bait, o ano nang makitang wala na siyang katabi. Walang Fernando na nakahiga sa tabi niya, ni anino man lang nito ay wala. Hindi niya mawari kung makakahinga ba siya na maluwag, dahil wala ito sa tabi niya ngayon, o sisikip ang dibdib niya, dahil iniwan siya nito, matapos ang mapusok na pinagsaluhan, o mahihiya dahil baka panaginip lamang ang lahat ng iyon. Ouch! Daing ni Sofia nang subukan niyang tumayo mula sa kama. Friend, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong ni Lucia, na bagong pasok sa kwarto ni Sofia at may dalang almusal. Ang sakit ng buong katawan ko, nahihiya pang sagot niya. Bakit? Ano bang nangyari? Mukhang napagod ka ng sobra kagabi. Ano? Biglang sabi nito, habang nalalaki ang mga mata, halatang ng asar. Bakit mo kasi ako iniwan? Kinakabahang tanong ni Sofia sa kaibigan. Hindi pa niya alam kung paano sisimulan ang pagkukwento tungkol sa nangyari sa kanila ni Fernandoy. Sorry na. Ito na nga gumawa na ako ng breakfast. Kahit sobrang nakakapagod bumangon ng maaga, lalo pat lasing na lasing ako kagabi. Peace offering, friend. At saka, para namang hindi ka na nasanay na bigla na lang akong nawawala tuwing may gimik tayo. Kaya sige na, sorry na, bati na tayo. Nakangusong sambit ni Lucia, habang sa pilitang ibinibigay ang pagkain na niluto niya. Oh, ayan na, bati na tayo. Sige na, magkwento ka na, dali. Anong balita sa inyo ni Fafi? Ang pogi niya jackpot ka. Nang tanungin siya ni Lucia, bigla ulit bumalik sa alaala ni Sofia si Fernando, pati na rin ang kanilang pinagsaluhan kagabi. Pogi.
Bakit? Nakita mo ba siya? Asan na siya? Umalis na, friend. Kanina pa. Nakita ko siyang nagmamadaling umalis, habang nagluluto ako. Kakausapin ko sana siya, kaso hindi man lang ako pinansin, tinignan lang ako. Sos, porket gwapo siya, madamot na siya. Pasalamat siya gwapo siya ha. Wala nang naisagot pa si Sofia sa kaibigan. Ayaw niyang magmukhang iniwan, at hindi rin niya alam kung ano ang tamang isasago. It's not like we're in a relationship, para magpaalam pa siya. We're just strangers who found comfort in each other in just a short period of time. Nothing less, nothing more. Bulong niya sa sarili at ipinagsawalang bahala na lang si Fernando at ang lahat ng nangyari sa kanila. Lumipas ang mga buwan at naging maayos ang lahat para kay Sofia. Magdadalawang buwan na mula nang mangyari ang lahat. Bumalik siya sa kanyang buhay na para bang hindi niya nakilala si Fernando. Kinalimutan niya ito na para bang bula. Madali naman siyang nakapag-move on dahil isang gabi lang naman silang nagkakilala at hindi sila nagsama ng matagal. Isang umaga, nagising si Sofia sa pakiramdam na para bang bumabaliktad ang kanyang sikmura. Pangatlong araw na ngayon na nakakaramdam siya ng ganito. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa banyo at nagsusuka. Nung una, akala niya ay dahil lamang sa mga kinakain niya, kaya siya nagkakaganito. Pero ngayon, mukhang may kutob na siya. Please huwag naman po sanang ganito. Hiling niya nang matapos sa pagsusuka. Ano? Bungad na tanong ni Lucia sa kanya nang makalabas siya ng banyo. Hindi alam ni Sofia kung anong sasabihin. Isang malungkot na tingin lamang ang ipinukol niya sa kaibigan. At nakuha naman agad nito ang gusto niyang ipating. Shocks! Ano na to? Anong gagawin ko? Hindi ko kayang buhayin to, Lucia. Sarili ko nga halos hindi ko kayang buhayin Tapos ngayon ganito pa. Ano ba naman? Napaupo si Sofia sa sahig habang umiyak. Kagagaling lang niya kasi sa paggamit ng pregnancy test, at nag-positive ito. May nabuo sa isang gabing pinagsaluhan nila ni Fernandoy. Gagawan natin to ng paan. Okay, kumalma ka na lang muna. Huwag kang mag-isip na kung ano-anong negative. Hindi yan makakatulong. Nandito naman ako Hindi kita iwanan, pag-aalo sa kaibigan. Hindi ko to kayang buhayin, Lucia. Lalo na't wala naman kaming relasyon ng tatay nito. Isang gabi lang yon, isang gabing pagkakamali. Ipapalaglag ko. Malaki ka na, Sofia. Alam mo na kung anong tama't mali. Alam mo rin sa sarili mo na mali ang iniisip mo ngayong magpalaglag. Maawa ka naman sa magiging anak mo, hindi niya deserve ng ganyan. At saka, nandito naman ako Tutulungan kitang hanapin yung Fernando na yon. Minsan lang magsalita ng seryoso si Lucia. Ngunit alam ni Sofia na dapat niyang sundin kung ano man ang opinyon ng kaibigan. Lalo na kapag seryoso ito, dahil sa mga ganitong pagkakataon, si Lucia lamang ang nakakapag-isip ng tama sa kanilang dalawa. Na hindi ko nga alam ang apelido ng lalaking yon Paano ko siya hahanapin? Saka paano kung kinalimutan niya na pala ako? Aano kapag hindi niya na ako kilala? Aano kapag hindi siya naniwala na kanya to, Lucia? Alam mong ayaw kong pinaparamdam sa akin na ipagtabuyan ako. But you have no choice. Wala ka ng ibang choice kung hindi ang kainin ang pride mo para sa bata. At saka, may konsensya naman siguro yung lalaking yon. Kahit pa marami siyang what ifs, I'm pretty sure tatanggapin niya naman siguro kayo. After all, alam naman niya sa sarili niyang talagang may nangyari sa inyo. But if he decides to be an a-hole, then sira ulo siya. At tanggalan natin siya ng karapatan sa bata. Tutulungan kitang buhayin yan. Talagang malaki ang pasasalamat ni Sofia na nakilala niya si Lucia. Kahit paluko-luko ito most of the time ay talagang maasahan. Lalo na pagdating sa mga ganitong kaseryosong bagay. Wala na kasing mga magulang ang dalawa. Lumaki sila sa bahay ampunan at doon rin nagkakilala. Nang dumating sa wastong edad at wala pa ring may gustong umampon sa kanila, napagdesisyonan nilang umalis na lamang sa bahay ampunan at magkasamang makipagsapalaran sa buhay. And just like that, they ended up to where they are now. Ito na yata, sigaw ni Lucia. Agad namang nabaling si Sofia sa kapaligiran at bahagyang humingi ng tawad sa mga taong naroon. Nasa internet cafe sila ngayon at hinahanap sa social media si Fernando. Nagbabaka sakaling makita ang buong pangalan ng binata pati na rin ang identity nito. Ano ba, Lucia? Magkatabi lang naman tayo, hindi mo kailangang sumigaw. Bulong ni Sofia sa katabing si Lucia, habang humihingi pa rin ng tawad sa mga taong naistorbo sa pagsigaw ng kaibigan. Ay, sorry, friend. Na-excite lang naman ako kasi tingnan mo. Mukhang nahanap ko na yung account niya. Nagagalak nitong sabi. Paano mo nasabing siya? Yan cartoon character naman ang profile picture tapos naka-private pa. Friend, hindi mo ba alam,
ganyan ang uso ngayon. Halos lahat kaya ng mga poging nakilala ko, puro ganitong social media account. May mga pamisteyos, sagot nito. Pagkatapos ay nagtipa ng message, para sa nasabing account. Mukhang hindi naman mahilig si Fernando sa cartoons. Baka batang may-ari niyan. Sagot ni Sofia at itinuon na lang ang buong pansin sa sariling monitor. Well, mas mabuti pa ring nag-treat tayo. Halos mag-isang oras na silang nasa computer shop ngunit wala pa rin silang napapala. Kahit maliit na clue lang para mahanap si Fernandoy. Gutom na ako, reklamo ni Lucia. Maging ito ay ramdam niyang napapagod na rin. Kain na muna tayo. Aubos na rin naman yung oras eh. Mamaya na lang ulit natin ituloy, dagdag na komento ni Lucia. Tinutukoy ang computer na nirentahan nila. Iiksit na sana ni Sofia ang tab nang bigla siyang matigilan. Wait! Sa pinakailalim kasi nang iniscroll niya, ay may profile picture siyang nakita na parang pamilyar. Fernando Gomez, pagbasa ni Lucia sa pangalan. Picture ito ng isang lalaki na nakatalikod mula sa kamera, ngunit makikita pa rin ng konti ang mukha nito, dahil naka-side view ito sa sinasabing picture. Ang background nito ay nagagandahang city lights. Shocks! Siya yun, hindi ba? Hindi ko na masyadong matandaan ang mukha niya. Pero for sure na siya yan. Kinakabahang sambit ni Lucia, at inagaw ang mouse ng computer kay Sofia at siya na ang nag-stalk dito. Si Sofia naman ay nakatulala lang. Mababakas ang pagkagulat at kaba sa mukha nito. Hindi na masyadong active ang nasabing social media account. Ang last post nito ay last year pa. Kaya siguro huli na itong lumabas ng isearch ng dalawa kanina. Kukunti lang rin ang pictures na nakapost doon ngunit si Fernando nga ang naroon. Mas bata lang ang mukha nito sa mga pictures, ngunit hindi maipagkakaila na si Fernando'y nga yon. Siya na nga yan. Tila nanginginig na sambit ni Sofia. Bingo! Tara, ay message natin kaagad. Wait lang, Lucia. Parang hindi pa ako handa. Ay, kinakabahan ako, natatakot ako. Ano ka ba? Normal lang naman nakabahan at matakot pero huwag ka nang umatras. Ngayon ka pa ba atras kung kailan nakita na natin ang account niya at nalaman na natin ang buong pangalan niya? Isang oras din tayong naghahanap dito pagtatalak ni Lucia. Ano ba? Hindi yan ang Sofia na kilala ko ha. Kasi ang Sofia na kilala ko, hinding-hindi naduduwag. Sige na, ikaw na mag-type ng mensahe mo para sa kanya, para makakain na tayo. Bumuntong hininga muna si Sofia ng ilang beses, bago nag-umpisang mag-type. Sa katunayan ay hindi niya talaga alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Fernando kapag nag-reach out siya after ng halos 2 buwan na walang paramdam matapos ang nangyari sa kanila ni hindi rin niya alam kung kilala pa ba siya nito, kahit natatandaan man lang. Hey Fernandoy, it's Sofia. Hindi ko sure kung naalala mo pa ako. Pero ako yung stranger na nakilala mo sa bar almost 2 months ago. Niligtas mo pa nga ako sa mga manyak na lalaki doon. Sorry sa pag-message ko nga pala ng bigla-bigla ngayon. I have something to tell you kasi, urgent lang. Please let me know if okay lang na mag-meet tayo. Salamat, Sen. At natapos ang araw na iyon na masayang-masaya si Lucia. Dahil parang tinulungan sila ng tadhana na ngayon na mahanap si Fernandoy. Sa kabilang banda, si Sofia naman ay halos lumabas na sa kanyang dibdib ang puso niya sa sobrang lakas ng kabog nito. Hindi niya alam kung anong asahan mula kay Fernandoy. It's already been 3 days mula nang i-message nila si Fernandoy sa social media account nito. At hanggang ngayon, ay wala pa rin silang nakukuhang sagot dito. Araw-araw nang nakatambay sila Lucia at Sofia upang abangan ang magiging sagot nito. Ngunit wala talaga silang natanggap. Ang hula nila ay baka hindi na nga ginagamit ni Fernando ang account na yon dahil masyado nang out of date ang mga post doon. Malamang sa malamang ay hindi pa natatanggap o nababasa ang mensahe, kaya hanggang ngayon, ay hindi pa rin sila nakakatanggap ng reply. Nag-try na rin silang mag-search ang pangalang Fernandoy Gomez. Marami namang lumalabas ngunit wala sa mga iyon ang Fernandoy na hinahanap nila. Teka, may website yatang nakaling dito, sabi ni Sofia nang may mapansin sa profile ni Fernandoy. Naghahana sila ngayon ng panibagong clue kung paano nilang makokontak ang lalaki. Hindi kasi pwedeng maghintay lang sila nang maghintay sa reply nito, at baka mamuti lang ang mga mata nila, ay wala pa rin silang napapala. Patingin. Shucks. Nga, no. Bakit hindi natin ito napansin noon? Reklamo ni Lucia at nag-umpisang i-explore ang website. AB Holdings, sabay nabanggit ng dalawa sa logo na nasa pinakaunahan ng website. Baka dito siya nagtatrabaho. Ayun may company address, pwede natin siyang puntahan bukas na bukas din kailangan muna
nating mamili ngayon ng mga formal na damit kasi mukhang mga professional talaga ang mga nagtatrabaho dito. Suggestion ni Lucia. Nakakahiya naman kung pumunta tayo dito ng ganitong itsura, dugtong nito. At saka tinignan ang sarili. Mula sa labas ay manghang-manghang nakatingala sila Sofia at Lucia sa isang malaking building sa harap nila. Nandito sila ngayon sa address na nakalagay sa website. At itong malaking gusali ang bumungad sa kanila. Hindi mo naman sinabing sobrang big time, pala niyang naka one night stand mo. Napakatalino siguro niyan para makapagtrabaho sa ganitong lugar. Siko ni Lucia kay Sofia habang amazed pa rin sa nakikitang malaking building sa harap. Nang makapasok ay mas lalo silang namangha sa ganda ng interior sa loob. Sa halip na opisina ay nagmukhang 5-star hotel ang loob ng building na ito. Talagang pang-professional nga ito. Excuse me, pwede bang magtanong? Meron bang nagtatrabaho dito na ang pangalan ay Fernando Gomez? Bungad ni Lucia sa babaeng receptionist sa lobby ng building. Tinaasan lamang sila nito ng isang kilay, pagkatapos ay tinignan mula ulo hanggang paa. Anong kailangan nyo? Medyo mataray ang pagkakasabi nito. Maganda ang receptionist at mukhang kaedad lang nila. Napaka-sexy rin nito, lalo na sa suot nitong akalain mong pang-club at hindi pang-opisina. Pwede ba namin siyang makausap? Itong kaibigan ko, may importante lang kaming gustong sabihin. Can you tell me your friend's name? Mataray pa rin ang sambit nito, habang tinitingnan si Sofia, na para bang hinuhusgahan siya. Tahimik lang kasi siya na nasa likuran ni Lucia. Sofia Lopez, si Sofia na ang sumagot. Agad namang nagtipa ng kung ano ang babae sa computer sa harap nito. Walang Sofia Lopez na nakalagay sa schedule ni Sir Fernando ngayon. Kailan ba ang schedule ng appointment nyo? Kailangan palang magpa-schedule ng appointment. Pasensya na, biglaan lang kasi ito, at hindi naman namin alam na kailangan pa palang magpa-schedule. What? Gulat na sambit nito sa narinig. Who do you think you are para bigla-bigla nilang susugod dito, without even scheduling an appointment? Alam mo bang kahit kaming mga matatagal na empleyado na rito pahirapan bang makita, o ma-encounter siya sa isang linggo? At saka, imposible naman na may business matter si Sir sa mga katulad nyo, sabi nito at nanghuhusga. Tinignan uli sila mula ulo hanggang paa. Ikaw, alam mo kanina pa, nanggigigil na ako sa'yo. Mabait kaming nakikipag-usap sa'yo tapos ganyan kang sumago. Ano bang klaseng customer service ba ang meron kayo rito? Naiinis na sambit ni Lucia. Medyo nawawalan na siya ng pasensya sa receptionist na ito. Well, you're not a customer. Nandito lang kayo para makipagkita sa boss namin. As if namang papayag yun na makipagkita sa inyo. Hindi nga basta-bastang lumalabas, yun ang opisina niya. Boss. Pagbanggit ni Sofia. Yes, boss. Sino ba sa tingin mong may-ari nitong AB Holdings? From the name itself, AB, Fernando Gomez. Sagot nito na nagpatahimik sa mundo nila Sofia at Lucia. Alam nyo, ginugulo nyo lang yung trabaho ko. Pwede bang umalis na kayo kung anuman ang pakay nyo kay Sir? Tigilan nyo na dahil wala rin kayo mapapala. Pagtataboy sa kanila ng receptionist. Kung nasa tamang pag-iisip lang siya ngayon, ay malamang pinatulan na ito ni Lucia ngunit hindi. Nakatulala lang si Lucia at Sofia ngayon. Hindi pa nila lubos na naproseseso sa kanilang mga isipan ang narinig na sinabi ng babaeng receptionist. Iniisip na nila na big time si Fernandoy, dahil nagtatrabaho ito sa ganito, kalaking kumpanya, ngunit hindi man lang sumagi sa kanilang mga isip na ito pala ang may-ari ng kumpanya. Umalis na muna tayo, mahinang sambit ni Sofia at hinila ng kaibigan upang makaalis na. Ngunit ilang hakbang pa lamang na nagagawa, ay may nabangga na silang isang babaeng matanda, na sa ayos nito, ay isipin mo talagang napaka-professional nito. Nahulog ang mga files na dala nito. Pasensya na po. Sorry po talaga. Paulit-ulit na paghingi ng tawad na sambit ng dalawa. Nagpapanik na tinulungan nila ang matanda sa pagpulot ng mga nahulog nito. Oh my goodness. Hindi ba talaga pwedeng umalis na lang kayo rito nang walang ginagawang gulo? Lumapit ang receptionist sa kanila. Let me help you, ma'am. Tugon nito sa matanda. Biglang bumait ang tono nito. Kaya naman mas lalo silang kinabahan sa magiging reaksyon na matandang nabangga. Mukhang isa ito sa mga may matataas na posisyon, dahil mukhang respetado ito rito. I'm fine, no need to worry. Thank you for helping me, young ladies. But what's the problem, Camila? Bakit mo sila pinapaalis? Tanong nito sa receptionist na mukhang Danica pala ang pangalan. Kasi ma'am, pumunta sila rito at hinahanap si Sir Fernandoy. Pero wala naman silang appointment. Kaya pinaalis ko na lang po kasi naman po, mapapagalitan ako ni Sir. I see. Ano bang sadya ninyo kay Sir Fernandoy?
I'm the secretary of his father by the way at ngayon na magre-retire. Na ito ay kay Sir Fernandoy ako magtatrabaho, kaya it's okay to tell me. Pwedeng ako na magsabi sa kanya ng sadya ninyo. Nagkatinginan si Lucia at Sofia. Hindi nila alam kung ano bang mas tamang gawin o sabihin. Hindi naman pwedeng ipangalandakan nila na naka one night ng Sir Fernando nila si Sofia at ngayon ay nabuntis na ito. Ano po kasi, kaibigan po ako ni Fernando. Nag-meet po kami sa isang bar almost 2 months ago. Doon po kami nagkakilala at naging magkaibigan. Wala na po kaming communication, but may biglang emergency po kasi na nangyari. And medyo kailangan po ng tulong niya, kaya po ako nandito ngayon. Gusto ko po sana siyang makausap. Medyo putol-putol na sagot ni Sofia dahil sa kahihiyaan. Nakita niyang napaismid si Camila sa kanyang sinabi. Hula niya ay iniisip na nitong huhututan niya si Fernandoy. Well, medyo tama rin naman ito dahil nandito nga siya upang humingi ng tulong na buhayin ang anak nilang dalawa. White, pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Sofia po, Sofia Lopez. Nang marinig ang pangalan niya, ay agad na inilabas na matanda ang telepono nito at nagtipa dito ng kung ano. Pagkatapos ay inilagay sa tenga nito ang cellphone. She's here, biglang sambit nito sa kausap sa telepono. Okay, noted. Sabi ulit nito makailang saglit lamang nakalipas. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. You can come with me, sambit niya kay Sofia. Habang nasa elevator ay labis-labis ang kabang nararamdaman ni Sofia. Hula niya ay si Fernando nga ang tinawagan ng matanda kanina, at ngayong nasa elevator na sila paakyat sa top floor feeling niya, kikitain na niya si Fernandoy. Isang tahimik na floor ang bumungad sa kanya. 2 office lamang ang nandoon. Secretary's office, C. Mahinang basa ni Sofia sa nakalagay sa sari-sariling pintuan ng 2 kwarto. Luckily he's free right now. Pwede ka nang pumasok, nakangiting sabi ng matandang sekretarya. Hindi alam ni Sofia kung anong unang gagawin o sasabihin pagpasok sa pintuang yon. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ulit si Fernandoy. What's up? Long time no see, Sofia. Paunang bati ni Fernandoy. Pagpasok ni Sofia, ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa mga papeles sa mesa at pinipirmahan ang mga ito. Please take a seat. Ilang sandaling katahimikan muna ang namutawi sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ni Fernandoy sa kanyang ginagawa at hinarap na si Sofia. So what brought you here? I'm surprised you found me when I didn't tell you my full name. Amazing tinulungan kasi ako ng kaibigan ko. I see, so what brought you here? Buntis ako. Ang buong akala ni Sofia ay sobrang magugulat si Fernandoy kapag narinig ang mga katagang iyon ngunit hindi. Hindi man lang nagbagong ekspresyon ito. Maya-maya ay biglang sarkastikong tumawa si Fernandoy. Akala ko naman iba ka sa kanila. Do you know how many women ang sumusugod dito? Lagi saying na nabuntis ko sila. At nangyari, lahat yun tuwing nalalaman nila ang estado ng buhay ko. For what? For money. Of course. I really thought iba ka okay. So tell me how much do you need para tumigil ka na sa pagsasabing nabuntis kita? Money isn't an issue to me. You know, kaya tell me. Nagulat si Sofia sa inakto ng lalaki. Inaasahan na niyang baka pagdudahan siya ni Fernandoy. Kaya baka naman nakalimutan ngunit hindi niya inaasahang ganito pala ito. Mata pobre, ibang-iba sa Fernando na nakilala niya doon sa bar. What? Confused? Oh please huwag ka nang magmaang-maangan. I tried being friendly with you pero binigo mo ako ngayon. Dahil isa ka rin pala sa mga babaeng nagpapanggap makahuthot lang ng pera sa akin, kaya you deserve to meet the real me. This is the real Fernando, not the funny and sweet guy you met months ago. Malditong sabi nito. Ngayon ay malinaw na kay Sofia ang totoong ugali nito. Isa rin pala ito doon sa mga mayayaman. Kung makaasta akala mo parang binili na nila ang pagkatao mo. Wala akong maalala na may nangyari sa atin. Nagulat na lang ako nang magising na katabi kita at nakahubad pa tayong dalawa. Akala ko nung una gusto mo lang talaga ako, kaya I let it pass but now. Aminin mo na pinlan mo tinilit mong may mangyari sa atin para makapagpangiti kita at makahingi ng kwarta. You're one of those girls. Kahit nanlalabo ang mga mata, dahil sa mga namumuong luha, ay hindi nagdalawang isip si Sofia na sumugod kay Fernandoy upang sampalin ito. Mahirap lang ako pero kahit kailan hindi ko inisip na magpanggap ng buntis para lang pagkapira-piraso. Katunayan ayoko nga nito Gustong-gusto ko pa ngang ipalaglag kasi hindi ko pa kayang maging isang ina, pero kahit na ganon anak ko pa rin to, dugo at laman kong nandito. Hindi na napigilan ni Sofia na sumigaw dahil sa emosyong nararamdaman ngayon. Lumapit lang naman ako sa'yo
para ipaalam na may responsibilidad kang naiwan sa akin. Pero kung ayaw mo di wag kakayanin kong buhayin, mag-isa. Thanks for proving me how jerk you are. Alis na sana si Sofia ngunit natigilan siya nang may maalala. Agad niyang sinampal uli si Fernandoy sa kabilang pisngi nito. Para yan sa mga masasakit na sinabi mo sa akin na puro naman kamalian. Para ipaalala ko sa'yo, ikaw ang namilit sa akin ng gabing yon. Kasalanan ko't nagpadala pa ako sa siraulong katulad mo, kahit puro Valentina, ami-ami ng ami. Sigaw ulit ni Sofia, bago tumalikod ay nakitaan niya ng pagkagulat sa mukha si Fernandoy. Agad naman siyang hinila ng lalaki, pabalik sa pwesto nito kanina. Anong sabi mo? Wala na akong dapat sabihin pa sa'yo. Aalis na ako. Salamat sa pagpapaalala sa akin na hindi dapat ako pumunta rito at humingi ng tulong sa walang kwentang kagaya mo. Ulitin mo sinabi mo, ikinagulat ni Sofia ang biglang pagsigaw ni Fernandoy. Anong Valentina? That's MYX9 ang naalala ko, nung gabing yon ay si Valentina ang kasama ko sa kwarto. Hindi alam ni Sofia kung anong dapat niyang maramdaman sa narinig. Hindi siya pwedeng masaktan sa isiping pinagkamalan siyang ex nito. Kaya may nangyari sa kanila ngunit, parang may naramdaman siyang kirot sa puso niya, hindi para sa kanya, kung hindi para sa anak niya. Goodness, I'm sorry. Naguluhan si Sofia nang biglang nagbago ang pakikitungo ni Fernando sa kanya, para bang may bigla itong naalala. When me and Valentina broke up, ang pag-inom lang ang tanging naging sandalan ko, hanggang sa umabot na naabus ko na ang alkohol, and that's when I started having hallucinations every time I'm drunk, at lahat ng nangyayari, tuwing lasing ako, nakakalimutan ko na. Yung hallucinations ko lang ang naaalala ko. Maybe that's why si Valentina ang naalala ko, nung gabing yon at hindi ikaw. I'm sorry. Lumabas si Sofia sa AB Holdings building ng medyo, naguguluhan pa. Mixed emotions ang kanyang nararamdaman. Kung kani-kanina na lamang ay grabe ang pagtatalo nila ni Fernando ngayon, ay ihahatid na siya ng isa sa mga driver nito, pauwi upang kunin ang mga gamit niya. Ano ba kasing nangyari? Bakit medyo namumugto ang mga mata mo, friend? Bulong ng kaibigan niyang si Lucia. Of course sasama rin si Lucia sa kanya. Hindi niya naman pwedeng iwan lang itong mag-isa sa apartment nila, saka kailangan niya rin ng sobra ang tulong ng kaibigan ngayon. Nabuntis siya nagkasundo na kasi sila ni Fernandoy. Pumayag ito na panagutan ng bata. Kahit pa ang nangyari nung gabing yun, ay isang malaking pagkakamali lamang na hindi dapat pang nangyari. Gustuhin man ni Sofia na huwag kainin ang kanyang pride, ngunit kailangan. Dahil alam niya sa sarili niyang hindi niya talaga kayang buhayin ang mag-isang anak. Kahit padalawa sila ni Lucia na kumayod, para sa bata, ay hindi pa rin masisigurado na magkakaroon nga ito ng magandang buhay. She just wants the best for her child. Nagkaroon lang kami ng maliit na pagtatalo. Maliit. Ganyang nabaga ang mga mata mo tapos sasabihin mong maliit. Just please tell me the truth, Sofia. Ano hindi niya tinanggap yung bata nung una? No. Hindi siya naniniwala. Tanging malalim na buntong hininga lamang na isagot ni Sofia. Siya ulo pala siya. Alam mo bumaba na lang tayo rito kung ayaw niyang panagutan Eddie. Huwag kakayanan naman nating buhayin niyang anak mo na tayo lang. Hindi natin kailangang magmakaawa sa ibang tao. Ayos na. Hindi siya naniwala nung una, pero nag-aayos na kami na pagkasunduan na namin, at saka aminado naman siyang nasa kanya nga yung problema Nagkakahalusinasyon siya tuwing nalalasing. Ikinuwento ni Sofia kay Lucia ang lahat-lahat ng nangyari kanina sa loob ng opisina ni Fernandoy. Well, mabutit na realize niya yung mali niya. Pero hindi pa rin okay sa akin yung ginawa niya ha. How dare him na sabihan ka namang masasakit ng salita. Kung may maayos na trabaho lang tayo, hindi na natin kailangan ang tulong niya, at sa kabuti at mabait tayo, kasi naisip pa nating in-inform siya, na may anak pala siya kesa naman magulat na lang siya in the future, na may batang magpapakilala sa kanyang anak niya. Dapat nga magpasalamat pa siya sa atin, kasi hindi natin pinagkait yung bata sa kanya. Buong biyahe ay talak lang ng talak si Lucia, dahil sa ginawa at mga sinabi ni Fernando kay Sofia. Bait Sofia nyo na kahit ganyan ang inaakto ngayon ni Lucia deep inside, ay alam niyang nakahinga ito ng maluwag, dahil tinanggap ni Fernando ang bata masyadong sensitive, kasi para sa kaibigan ng topic na tungkol sa pamilya, kasi lumaki sila na walang pamilya kaya of course ayaw pumayag ni Lucia, na pati pamangkin niya, ay mararanasan na rin magkaroon ng pamilyang hindi buo. Maging si Sofia ganun din naman ang minse. Woo holy shocks, na mamanghang banggit ni Lucia. Nasa labas pa lamang sila ngayon ng bahay, or should I say manson ni Fernandoy. Kitang-kita na kung gaano kaganda at kalawak ang pamamahay nito. Nanlalaki pareho ang mga mata na mag-ibigan hanep ang yaman pala talaga ng Fernando na yon. Di ko inakalang sa mansyon niya, pala tayo patitirahin.
Nang makapasok na sa loob ay mas lalo pa silang namangha, dahil kung maganda na sa labas ay mas maganda sa loob. Galing sa gaylalakbay muna ng halos kalahating metro, bago makapunta sa mismong mansyon. Sa gilid naman ng mansyon ay makikita ang garden na sobrang linis, at napupuno ng nagagandahang mga bulaklak. At puno mukhang garden paang ay mamahalin na lalo pat mukhang inaalagaan talaga ito. Nang makarating sa dulo, ay may salubong silang isang malaking fountain. Kaharap ng fountain na ito ang isang eleganteng hagdanan paakyat sa mainor na mansyon. Breathtaking, bulong ni Sofia sa sarili. Maging siya ay hindi rin maitago ang pagkaangangha ng nararamdaman. Tinulungan sila ng driver na makababa pati na rin sa kanilang mga gamit na dala nang makapasok sa maindoor, ay bumungad sa kanila ang napakaraming maids. Nakalinya ang mga ito at nakangiting binabati sila. Good afternoon, ma'am. Ako po si Isabella. Ako ang head maid dito. Paunang bati ng pinakamatandang maid sa kanila. Sino po sa inyo si Ma'am Sofia? Inapaakyat ho kayo ni Sir Fernando sa office niya dito sa mansyon, sumunod na lang ho kayo sa akin. Welcome, bati ni Fernandoy na makapasok si Sofia sa office niya. Hindi alam ni Sofia kung anong isasagot o gagawin. Sana iturin niyo na ito na bago niyong tahanan. Please feel at home, sabi nito pagkatapos ay matipid na ngumitian. Please don't hesitate to tell me also everything you need for our child. Clothes, foods, cravings, anything. Mas lalong ikinagulat ni Sofia ang reaksyon nito ngayon. Parang bumalik na yung dating Andre na nakilala niya sa bar. Maya-maya ay lumapit si Andre kay Sofia at lumuhod. Baby, it's daddy. Can you hear me? Pagkausap nito sa siya ni Sofia, na maliit pa lamang hindi mo mahahalatang may laman nito. Please huwag mong kapahirapan ang mumi mo ha. Be a good son or daughter to us. Kasunod na sinabi at hinalikan ng tiyan ni Sofia. Hoy friend, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala ah, kinakabahan na ako sayo, sabi ni Lucia na nakapagpabalik kay Sofia sa realidad. Hindi niya namalayang kanina pa pala siyang nakatulala ah. Gulat na sagot niya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang ginagawa kasalukuyan kasi silang nag-aayos nila of course hindi sa master's bedroom na mamalagi si Sofia. Dahil hindi naman sila mag-asawa ni Andre ngunit katabi lang ng kwarto ni Fernando ang kwartong ibinigay sa kanya, at katabi ng kwarto niya ang kwarto ni Lucia. Mas maganda kasing napapagitnaan siya ng mga ito, upang mas mabilis siyang maasikaso sa tuwing may kakailanganin siya. Ayan kanina pa ako nagsasalita dito, wala naman pala akong kausap. Iwan ko sa'yo friend. Hindi ko alam kung dahil lang ba yan sa pagbubuntis mo, o talagang nababaliw ka na teka. Kuha na lang muna ako ng pagkain, baka gutom lang yan, pangaasar ni Lucia. Napabuntong hininga na lang si Sofia. Hindi niya kasi talaga maiwasang hindi isipin ang pabago-bagong pagturing sa kanya ni Fernandoy. Pakiramdam kasi niya hindi lang ang utak niya ang nalilito ngayon, pati puso niya rin, ay naguguluhan kung ano nga bang dapat niyang maramdaman sa lalaki. At tapos na sana si Sofia sa ginagawang pagliligpit ng mga gamit nang bigla na lamang siyang natigilan dahil sa pagbaliktad ng kanyang sikmura. Agad siyang tumakbo sa banyo upang sumuka. Friend, anong nangyari? Ayos ka lang, nagpapanik na sunod sa kanya ni Lucia sa banyo. Hindi niya namalayang nakabalik na pala ito sa kanyang silid, at may daladala pang adobo nang makita ang dala nito, ay agad namang bumaliktad ang kanyang sikmura. Please ilayo mo sa akin yan. Nahihiya pang sambit ni Sofia habang sumusuka pa rin. Hae, ba paborito mo, to kaya nga itong ni-request ko, para sa'yo At kay Bobby kasi for sure magiging paborito niya rin ito. Naggugulang, sagot ni Lucia. Lucia, please. Kahit naguguluhan, wala nang nagawa si Lucia, kung hindi ang sundin na lang ang kaibigan. Gabi na at nasa hapag na sina Lucia, Sofia, at Fernandoy. Sa harap nila ay puro mga masasarap na pagkain. Dahilan kung bakit napakalaki ngayon ang ngiti ni Lucia. Para silang nasa pista sa dami ng nakahanda. I didn't know what food you like, kaya pinaubaya ko na lang sa mga maids ang lulutuin. I hope you like it, sabi ni Fernandoy. Siyempre naman, gusto namin. Tingin pa lang, mukhang masarap na, nakangiting si Lucia ang sumago. How about you? May problema ba? You don't seem to like the food. May gusto ka ba? Pwede nating ipaluto ngayon kung ano man ang gusto mo. Nag-aalalang tanong ni Fernando, nang mapansing mukhang walang gana si Sofia. Hindi, ayos lang ako. Mukhang masarap nga yung mga pagkain, sagot niya at tipid na ngumiti. Hay naku, Fernandoy, huwag kang maniwala diyan. Kanina pa yan nagsusukay. Halos lahat ng pagkain dinadala ko sa kanya, hindi niya kayang kainin kasi nasusuka siya. Hindi niya rin naman sinasabi kung anong gusto niya, diretsong sumbong ni Lucia. Aray,
Pagreklamo nito nang makatanggap ng sipa sa ilalim ng mesa galing kay Sofia. Pinanlakihan siya nito ng mga mata na parabang sinasabing, "Tumigil ka na, hindi niya na kailangang malaman ang pagsusuka ko." What? Totoo ba? Gulat na baling ni Fernando kay Sofia. Hindi, huwag kang maniwala diyan kay Lucia. Masyado lang siyang paranoid sa kalagayan ko. Ayos lang naman ako. Pagdadahilan ni Sofia ngunit hindi siya pinakinggan pa ni Fernando. Dali-dali na itong lumapit sa kanya. "Can we talk? Just us two." Tanging pagtango na lang ang isinagot ni Sofia rito. "Hindi ba sinabihan na kita? Nag-usap na tayo tungkol dito. Hindi ba it's okay na magdemand ka ng kahit na ano, para naman, yan sa batay. Para sa anak ko. Kaya I will give anything that my child needs, kaya please don't make it hard for us." Nagtatalo na naman si Fernando at Sofia. Ngayon ay kasalukuyan uli silang nasa loob ng opisina ni Fernando, dito sa mansyon. "Hindi ko rin naman kasi alam na nagkakaganito pala ang mga buntis. Ayoko lang maging pabigat sa inyo, kaya kayang-kaya kong tiising kainin. Lahat, kahit pa hindi gusto ng sikmura ko. Hindi naman ako mapili sa pagkain nung hindi pa ako buntis. Kaya imsur kayang-kaya ko namang lunukin yung mga pagkain na inihahanda dito. Kahit na iba pa rin ang kalagayan mo ngayon sa kalagayan mo noon, kailangan nating maging mas sensitive lalo't buntis ka. We need to be extra careful kung anong gusto mong gawin o kainin. Yan ang masusunod." "Why are you suddenly doing this?" Biglang tanong ni Sofia, na ikinakunot naman ng noo ni Fernandoy. Hindi niya matukoy kung ano bang ibig sabihin ng babae. "What? Doing what this? Bakit kanina lang halos ipagtabuyan mo na pati ang anino ko? Naramdaman kong para akong may isang nakakahawang sakit na pinapalayas mo. Then suddenly you're here. Super worried just because I'm not eating. Hindi rin kita megets eh. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano bang tamang iakto tuwing nandyan ka. Naguguluhan ako sa'yo, sa mga pinapakita mo. Well of course, it's my child. It's my duty to protect my child. How can I protect my child if I am not protecting the mother?" Sagot nito na parang isang malaking sampal kay Sofia. "Right, it's only for the child." Mahinang sambit nito na parabang biglang na-realize na magkasama lang sila ngayon ni Fernando. Hindi dahil sa nagmamahalan sila, kung hindi dahil lang may responsibilidad ito sa kanya. "Huwag kang mag-alala, hindi ko na to ulitin. Kung may kailangan man ang anak ko, magsasabi ako. Lahat-lahat sasabihin ko. Pasensya na sa abala." Sunod na sinabi niya. Hindi na niya hinintay pa kung anong isasagot ni Fernandoy, at dere-deretso nang lumabas sa opisina nito. Ang tanga pangako, ang tanga ko para kalimutan kung para saan lang ang lahat ng mga pinapakita niya. Ang tanga ko para hayaan ang sarili kong ma-attach sa kanya. Malinaw na naman sa akin, una pa lang pero, bakit parang ang sakit sa dibdib? Bakit ang sakit malaman at marinig mismo sa bibig niya na nag-aalala lang siya sa akin, dahil nag-aalala siya sa bata? Hindi dahil may nararamdaman siya sa akin tulad ng unti-unti ko nang nararamdaman para sa kanya. Ito ang bulong ni Sofia sa sarili, habang malungkot na binabaybay ang daan palabas ng opisina ni Fernandoy, pabalik sa kanyang silid. Hindi na mabilang ni Sofia kung pang ilang balik na niya ito sa labas ng pintuan ng kwarto ni Fernandoy. Kanina pa siyang naglalakad ng pabalik-balik, nagdadalawang isip kung itutuloy ba ang pagkatok. Mag-aalas 10 oras na ng gabi ngunit hindi pa siya inaantok. Nakapag-half bath na rin siya. Lahat-lahat ng ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Tulog na rin halos lahat ng kasama niya rito sa mansyon. Lalong-lalo na si Lucia. Hindi makatulog si Sofia dahil nagugutom siya. Nangangati ang kanyang lalamunan dahil may gusto siyang kainin. Kaya nandito siya ngayon sa tapat ng kwarto ni Fernandoy at nagdadalawang isip kung tutuloy ba o huwag na lang dahil gabi na at baka maabala pa ito o baka tulog na ito. Kahit kasi ipinaliwanag na ng maayos ng lalaki na ayos lang naman na magdemand siya, ay hindi niya pa rin maiwasang mahiya. Naisip niya na tiisin na lang ang cravings ngunit naalala niyang nangako na pala siya kay Fernando na magsasabi na siya sa mga bagay o pagkain na gusto niya. Nang sa wakas ay nagkaroon na ng tamang lakas ang loob. Huminga muna ng malalim si Sofia bago kumatok ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya sa pintuan, ay bigla na itong bumukas at iniluwa ang gulat na si Fernandoy. "What the, Sofia? What are you doing here? May kailangan ka ba? Tell me." "Wala, napadaan lang ako." Nagmamadaling sagot nito at tatalikod na sana upang bumalik sa silid nito, ngunit natigilan nang bigla siyang hawakan ni Fernando sa braso. "You're a bad liar. Kung talagang napadaan ka lang saan ka naman pupunta? Dulo na tong kwarto ko. Tell me, ano bang gusto mo? Do you have cravings?" Malambing na sabi nito. "Please, huwag ka nang magpapapilit."
Sandaling napatulala si Sofia kay Fernandoy. Gulat na gulat sa lambing na ipinapakita nito. Naramdaman naman niyang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at parang kinikiliti ang kanyang damdamin. Bananas with ketchup, mula sa sariling banggit ni Sofia. Nakatulala pa rin siya kay Fernandoy. What? Gusto ko ng saging na may ketchup. Saging at ano? Ketchup. Bakit ketchup? Nawiwerduhan tanong nito, but Sofia just shrugged. Hindi ba sasakit ang tiyan mo diyan? Tanong ni Fernandoy, habang nakakunot ang noong nakatingin sa takam na kumakain si Sofia. Bakit naman sasakit? Ang sarap kaya, gusto mo i-try? Halos puno pang bibig nito habang nagsasalita. Agad namang napalayo ng konti si Fernandoy. No, thanks. Iniimagine ko pa lang yung lasa, parang gusto ko ng masuka. Anong klaseng pagkain yan? Bananas with ketchup. Parang nandidiring sambit nito. Wow, napaka-judgmental mo talaga. Ang sarap kaya. Anong judgmental talaga? Hindi ako judgmental. Ano? Kahit itanong mo pa sa lahat ng kasama natin dito sa bahay. So hinusgahan mo na nga agad ako doon sa opisina mo eh. Mahinang bulong ni Sofia na narinig pala ni Fernandoy. Narinig ko yun ha. But I'm sorry kung ano man ang nasabi ko nung panahong iyon. I'm really sorry. Wala ako sa tamang pag-iisip nung mga oras na yon. Ayos lang. Ano ka ba, nagbibiro lang naman ako. Siyempre naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Wala na sa akin yon. Naka-move on na ako. And just be hearing that. Fernando suddenly genuinely. Hoy, huwag kang ngumingiti ng ganyan. Ito naman, masyadong pa-fall. Bakit? Nahuhulog ka na ba? Biglang diretsong tanong nito, dahilan kung bakit nabilaukan si Sofia. Here, water. Dahan-dahan lang kasi sa pagkain. Dami-dami pa ng binili ko oh. Wala kang kaagaw diyan. Sa'yo lahat yan. Nag-aala lang sabi nito. Anyway, pwede ba akong magtanong? Pag-iiba ni Sofia sa topic. Nagtanong ka na, pilosopong sagot nito sabay ngumiti. Napansin ko lang naman na maliban sa mga maids. Wala ka ng ibang kasama rito. Asan ang family mo? Hindi sila dito nakatira. When my parents retired, sa ibang bansa nila gustong manirahan for good. And I don't have any siblings kaya naiwan na akong mag-isa rito. I see. Alam ba nila ang tungkol sa akin at sa bata? Kinakabahang tanong niya. Umiling lamang si Fernandoy, dahilan kung bakit siya biglang nalungkot. Nga naman, bakit naman niya sasabihin sa parents niya? Pwede niya sigurong sabihin kapag nakapanganak na ako. Dahil sa bata lang naman siya, may koneksyon. Hindi naman kami kasal para kailangan pa niyang i-inform ang parents niya na magkakapamilya na siya. Sabi niya sa kanyang isipan. Gusto ko kasing sabihin sa kanila sa personal. Hihintayin ko muna silang umuwi rito at bumisita para mapakilala na agad kita. Dugtong nito sa sinabi kanina na ikinagulat na malala ni Sofia. Aha, tanging isang matamis na ngiti lamang isinagot ni Fernando kay Sofia. Walang balak sagutin ang tanong nito. Sige na, ubusin mo na yan at makapagpahinga ka na bukas. Sabihin mo ulit sa akin ang cravings mo para makabili ako. Gusto kong ako mismo ang bumibili ng lahat ng kailangan ng anak ko. Pwede ka rin namang sumama. That night ended happily for both Sofia and Fernandoy. Kahit papano ay may nararamdaman silang improvement about sa relasyon nila sa isa't isa. Mas gumaan ang kanilang pakiramdam sa isa't isa. Mas unti-unti na rin nilang nakikilala ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may kabaring nararamdaman si Sofia. Dahil sa pagkilala niya ng lubos kay Fernando, ay nararamdaman niya ring lumalalim na ang kanyang nararamdaman para dito. Kinakabahan siya dahil alam niyang masasaktan lang siya sa huli. Months passed by and everything went smooth. Mas lalong naging close sa isa't isa sila Sofia at Fernandoy kumpara noong una silang nagsama sa isang bubong na medyo mailap sa isa't isa. Ngayon ay sobrang magkasundo na sila. Sa katunayan ay mukha nga silang tunay na mag-asawa. Tuwing umagay sabay silang nag-almusal bago umalis si Fernando, papuntang trabaho, at sa gabi naman tuwing umuwi ito, ay may daladalang kung ano-ano mang pinapabili ni Sofia na cravings niya. Sabay rin silang kumakain tuwing gabi. Ito na ang nakasanayan nila. Few months have passed since the day that Sofia and Lucia moved to Fernando's residence. 5 buwan na rin ang bata sa sinapupunan ni Sofia, at ngayon ay pupunta sila sa doktor ni Sofia para sa monthly check-up nito. Ngayon na rin malalaman kung ano bang gender ng bata, kaya kasama nila ngayon si Lucia. Ito lang kasi ang unang makakaalam sa kasarian ng bata, dahil ito ang magdaraos ng gender reveal surprise kay Sofia at Fernando pati na rin sa lahat ng maids na kasama nila sa bahay. Ayaw pa sanang pumayag ni Sofia, dahil hindi naman daw kailangan ng party kapag nalaman ang gender ng baby.
but of course Fernando insisted. Kinampihan rin ito ni Lucia for the first time, kaya wala na siyang nagawa. 1, 2, 3, pagbilang ng mga tao sa mansyon. Kasabay nito ang wow, yehey! Yan ang sigawan na tilian ng mga taong nakasaksi doon. It's a boy, Nicolas, nakangiti at maligayang sambit ni Fernandoy na agad hinarap si Sofia. Maluha-luha pa ito. Wow, nahahawakan na rin sa akin sa pagiging emosyonal Gaya-gaya naman to, pabirong pagtataray niya kay Fernando, habang pinapahid rin ang sariling mga luha. Agad namang nagsilapit ang mga kasama sa bahay upang ikongratulete sila, dahil paihong only child. Wala silang ibang bisita na naroroon, dahil wala namang ibang kamag-anak si Fernandoy pati na rin si Sofia. Tanging si Lucia lamang at ang mga maids pati na rin ang drivers at ang gardeners ang naroroon. Congratulations friend! Finally, alam ko na rin ang bibilhin kong regalo sa pamangkin ko. Nagagalak na sambit ni Lucia. Pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang buntis na kaibigan. Hello baby boy, I'm Tita Lucia. I can't wait to see you. Please be healthy ha. We will do anything and everything for you. We love you so much. Pagkausap nito sa tiyan ni Sofia. Masayang kumakain ng mga tao sa mansyon. Si Fernando naman at Sofia ay nagkaroon ng panahon na mag-usap, habang nakatingin sa mga masasayang mukha ng mga tao. I'm really happy, biglang sambit ni Fernando. God knows how happy I am right now. And that's all because of you. Thank you. Kaunti na lang ay lalabas na yata ang puso ni Sofia sa kanyang dibdib, dahil sa lakas ng kabog nito. Sobra-sobra rin ng kasiyahan na nararamdaman niya ngayon, at lahat din ng iyon ay dahil kay Fernandoy. She never felt this happy before. Sana lang ay sunod-sunod na nga itong kasiyahan na nararamdaman niya. Sana huwag itong bawiin sa kanya, dahil hindi niya alam kung anong gagawin kapag binawi ang mga ito. Parang mas maganda to, komento ni Sofia. Nandito sila ngayon ni Fernando sa isang mall, at namimili ng mga damit, at iba pang gamit na kakailanganin ng kanilang baby. Ayaw niya nga sanang pumayag na sumama si Fernandoy, dahil may trabaho ito ngunit nagpumili talaga ito. Excited pa nga. At dahil ayaw ni Sofia na masira ang excitement nito, ay pumayag na lang din siya. I think mas maganda to. But why not bilhin na lang natin, to lahat? Suggestion ni Fernando. Medyo magkaiba kasi sila ng taste ni Sofia, pagdating sa mga damit na susuotin ng kanilang magiging anak. Hindi pa man nakakasagot si Sofia, ay kinuha na ni Fernando ang mga damit at dinala sa counter. Wait for me here, sabi nito bago umalis. Alam na talaga ni Fernando ang ugali ni Sofia. Kilalang-kilala na siya nito. Alam nitong hindi siya papayag na bumili ng sobrang damit, kaya inunahan na siya nito. Wala nang nagawa pa si Sofia, kung hindi ang maghintay na lamang dahil nasa counter na si Fernandoy. Habang naghihintay ay tumunog ang cellphone ni Sofia, may tumatawag. Akala niya ay si Lucia lang ito, kaya agad niya itong sinagot nang hindi man lang tinitignan kung sinong caller. Wala naman kasing ibang tatawag sa kanya, kung hindi si Lucia at Fernandoy lang. Sofia, rinig ni Sofia mula sa kabilang linya, na dahilan ang biglang pagkatigil ng kanyang mundo halos. Ilang buwan na rin ang nakakalipas mula nang huli niyang marinig ang boses na ito. Kung hindi pa nga ito tumawag ngayon, ay baka tuluyan niya na ring nakalimutan ang tinig nito sa nagdaang ilang buwan na nakatuon lang ang buong atensyon niya sa magiging anak niya at kay Fernando. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya ang taong ito. Javier, tipid at kinakabahang sagot niya. I missed you. Isang nakakabinging katahimikan lamang ang kanyang narinig, matapos banggitin ang ex-boyfriend niyang si Javier, ang mga katagang yon. Kung dati ay ilang beses niyang inaasam-asam na marinig muli ang mga katagang yon mula kay Javier, ngayon ay halos mamatay na siya sa kaba. Kaba para sa magiging reaksyon ni Fernandoy. Nang hindi siya sumagot ay nagsalitang muli si Javier. Nabalitaan kong buntis ka. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung malaman ko yon. Pumunta ako kaagad sa inyo, pero wala na kayo doon at narealize ko na hindi pwedeng masaya lang ako. Narealize ko na dapat maghanap muna ng perang pangsustento sa inyo bago ako magparamdam uli kaya hindi ko na muna kayo agad hinana. And guess what? I already have money. Kayang-kaya ko na kayong buhayin ngayon. I'm really sorry if it tusulong para magparamdam sa inyo. Please hayaan nyo akong bumawi sa inyo ng anak ko. What? Naguguluhang tanong niya. Ano bang pinagsasasabi mo Javier? Hindi ikaw ang ama ng anak ko. Yes, I am. Narinig ko rin ang balitang isang mayamang negosyante daw ang nakabuntis sa'yo. Pero paano naman mangyayari yon? Mas naunang may nangyari sa atin, di ba? May nangyari sa atin bago tayong naghiwalay at nakilala mo yung lalaking yon a few days
pagkatapos nating maghiwalay, kaya obviously ako ang ama eh. Hindi. Katawan ko to. Ako ang mas nakakaalam at saka, bakit ka pa ba bumalik sa buhay ko? Di ba pinagpalit mo na ako? Alam mong ginawa ko lang yon para mapromote sa trabaho. Sinabihan na kita, di ba? Ba na maghihintay ka lang at ako nang bahala sa lahat. Ikaw naman kasi hindi rin makapaghintay. Iniisip mo na agad na nag-chat ako o bakit hindi. Ba-chatting din ang tawag doon SAT Sofia sa personal tayo, mag-usap meet me. Alam mo na kung saan ako, hahanapin basta ito lang ang tatandaan mo, mahal pa rin kita, at gagawin kong lahat upang mabawi katanganan ko. Nanginginig ang buong katawan ni Sofia. Matapang ang tawag na yon. Confident naman siya na si Fernando lang ang ama ng dinadala niya, ngunit, dahil sa mga sinasabi ni Javier, ay hindi niya maiwasang mag-overthink, dahil may point ito. Totoong may nangyari nga sa kanila 5 araw, bago may nangyari sa kanila ni Fernandoy. Dahil 2 araw lamang ang pagitan ng breakup nila ni Javier, at ang gabing nakilala niya si Fernandoy sa bar. What's wrong? What happened? Nag-alalang tanong ni Fernandoy. Tapos na pala itong magbayad, at hindi man lang namalaya ni Sofia, na nakalapit na pala ito. Kasalukuyang nasa loob ng kotse si Fernando at Sofia pauwi na sila sa mansyon. Habang nagmamaneho, hindi mapigilan ni Fernando na mag-alala kung napano si Sofia, dahil kanina pa ito nakatulala at mukhang wala sa sarili sa sobrang lalim ng iniisip. Please tell me what's wrong. I'm worried, Sofia. Bahagyang pagtawag niya sa pangalan nito. Mukhang hindi rin kasi naririnig ni Sofia ang una niyang sinabi. What? I'm fine, I'm sorry, may iniisip lang ako. Don't worry about me. Ayos lang ako. Hindi satisfied si Fernando sa naging sagot nito, kaya naman itinabi niya muna ang sasakyan upang kausapin to. I know something's wrong but hindi kita pipilitin na magsabi sa akin kung ayaw mong sabihin then it's fine. I respect that but please always remember that I'm always here. Huh? You can tell me anything. I will listen. I will help you with anything that's bothering you. I'm always here, kakampi mo ako. Gustong umiyak ni Sofia sa mga naririnig mula kay Fernandoy. Gustong-gusto niyang magsumbong dito ngunit natatakot siya na baka pati ito ay mag-overthink na rin na baka pati si Fernandoy ay hindi na siya paniwalaan. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Hindi niya alam kung magiging totoo pa ba ang sinasabi nitong, I'm always here, kapag nalaman nito kung ano bumabagabag ngayon kay Sofia. How about John? Suggestion ni Fernandoy. Parang ang common naman gusto ko yung unike.